Alright guys, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon kung saan mo kayo ngayon. So yes, we are back again with another reaction video from our nation's girl group. Wala nang iba kundi yung Bini. So ngayon guys, mag-react tayo real time ng kanilang dance practice ng Unang Kilig. Sa mga hindi pa nakakita ng reaction video ko, ng official music video ng Unang Kilig, just check my channel. Makikita nyo dun guys sa previous video ko yung aking reaction. At ngayon guys, magre-react tayo real time. At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jam. Isa din po akong dancer. So I have experience when it comes of dance choreography. Though ngayon, dahil magre-release yung Bini ng kanilang Unang Kilig dance practice, let's go, let's watch it. And I'm so excited para makita yung kanilang full dance practice video. So let's go guys in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Nanggaling sila sa side and then papunta center. Ang ganda ng pag-switch ng ano guys, formation. Yung 2 lines. Snappy. Grabe. Ang linis ng angle doon nung kamay. Clean. Extension. Nice. Ganda ako sa footwork doon. Nice one. Ang linis. Ganda ng variation dun sa kamay tsaka sa arms. Hey, let's go. Switching of formation sa kumakanta and then yung alternate. Ganda ng ganda ng gumawa ng formation. Iba talaga guys kapag nakaka-focus sila sa sayaw. Medyo mahirap talaga kapag sumasayaw ka habang kumakanta. Tapos awareness sa formation. Pero kapag sayaw lang talaga, doon mo makikita yung ganda ng ng choreography. Linis nun ng arms. Every detail. Oh, diba? Hey, let's go. Ang linis nila dito. Hey. Ito yung favorite part ko Let's go, Maloy. Pag-switch ng formation from 2 lines and then back front. So ngayon guys, as a dancer perspective, gagawa ko ng kaunting breakdown. Kasi sa mga hindi
sa mga hindi pa na nakakilala sa akin guys, yung mga content ko dito is reaction video, unboxing, meron din yung mga travel vlogs. Pero mostly, ina-upload ko rin dito yung mga dance choreography ko. Dance cover, tutorial, meron din. So, dancer din po ako. I have my group here in province in Rojas City, Capiz. So, I've been dancing for like more than 10, 20 years, I think. 25 years kasi from kinder, daycare, I mean. So, anyways, yung ano ko, yung masasabi ko. And by the way, guys, I've been into more multiple competitions, a lot of competitions in Visayas, Manila, nakapag-workshop din ako. Mentoring, naging dance coach din ako. So, I have all of those knowledge when it comes to dancing tsaka sa routine. So, punta tayo dito sa counting breakdown natin sa PNA. So, first things first is ang linis. Compare dun sa previous performance nila na kumakanta sila. Siyempre, medyo mahirap naman talaga guys na kumakanta ka at the same time, na-maintain mo yung cleanliness ng sayaw, yung execution, tapos may formation pa, tapos yung iba, di ba, may mga belting pa sa kanta. So, medyo mahirap. Pero actually, nakukuha naman nila yun kasi yun naman talaga yung training nila from the start eh. Pero kapag nag-focus lang yung BNA sa isa, like vocals lang or dance lang, doon mo talaga guys mas ma-appreciate yung craft, yung whole choreography, kung paano tinahi ng choreographer tsaka nung coach nila yung kanilang sayaw. So, if manonotice you guys, maraming formation. So, they started sa right side. Tapos, pumunta sila ng center. Yung parang hinihila sila ng Stacy or ni Stacks. Tapos, meron sila mga formation na from two lines, nag-merge and then merong nag-switch. Yung sa front, pumunta sa back. Tapos, maraming variation na dito sa kabila gumagalaw, dito naka-stop lang. And then, kung paano tinahi ng coach yung part na siya na yung kakanta and kung paano niya i-switch yung formation. Kasi yun yung mahirap dun guys eh. Kasi, example, ikaw ng next word mo na. I mean, it's your lyrics na ikaw na yung kakanta sa part na yun. So, kapag nasa likod ka pa, medyo mahihirapan kang pumunta sa unahan. So, kailangan talagang hanapan ng choreographer or ng coach ng way na mas madali sa kanyang mag-travel from this point of formation to this point na pwede siyang pumunta sa harapan, na hindi siya mahihirapan at the same time hindi malayo yung i-travel niya. So yan yung lang guys yung mga example sa mga like gumagawa ka ng mga ganitong klaseng formation. Pangalawa dun is yung kanilang extension, execution, yung angle ng kamay, yung angle, yung pitik guys, every detail, yung hand movements, arms, kahit sabihin natin mabilis lang yun, pero kapag hindi yun nagawa ng isang member or something na medyo hindi pantay yung angle tsaka yung positioning ng kamay, makikita yun guys, especially kapag yung nanonood is may knowledge sa sayaw. So far, ang linis, yung extension pare-pareho, pantay, yung angle same din. Halata talaga guys na ready na sila sa Coachella. Kidding aside from that, halata talagang grabe yung training nila. Kasi ang linis ng angle, same sila ng angle, same ng extension, execution, yung sharpness ng arms tsaka ng hands, same. And then yung groove, yung mga flowy na part, marami doon eh, especially doon sa chorus eh, di ba? So ano pa ba, pero yun yung pinakaano talaga sa akin guys, yung formation eh, kung paano sila pumunta doon sa, kung paano nila hakupin yung stage, like hindi lang sila nag-stay sa center but from right to left and then left to front. Merong mga times din na nag-compress sila, na merong sa taas, may sa baba, di ba? Ganun. So, sa madaling salita guys, komplikado siya, medyo may paka-komplikado siya, pero
nasanay na ang BINI sa ganun eh. Kasi actually most of their songs, yung mga choreography ng songs nila is medyo technical yung choreo. So hindi siya masyado madali. Pero yung mas mahirap dun guys is yung formation. But yung choreo minsan hindi nila masyadong tinetechnical kasi gusto din nilang makasabay yung tao. Kasi minsan may mga dance challenge sila, di ba? Na pinapagawa sa mga blooms. So, yun pa, hindi kasi ako makapag-rewind para tignan ko ulit. Madami, pero nakita naman dun guys na habang sumasayaw sila, nakikita ko yung, or nagre-react ako sa mga part na maganda yung pagkaka-arrange ng formation, yung mga alternate, yung travel from one place to another, from point A to point B, yung switch ng formation, yung extension, angles, tsaka sharpness, tsaka yung groove nila guys at flow sa katawan when it comes to their execution. Kasi yun yung ano nila eh, yung unang kilig eh, medyo groovy siya na sayaw, and then flowy yung mga part na ano lang, technical. So sa akin, yung merong bang downside? Sa akin parang wala eh. hindi naman to guys sa pagiging bias pero hindi mo kasi kailangan gawing masyadong komplikado. Kasi isipin mo, kumakanta pa sila. So they still need to perform their vocals aside from their dancing skills. So they're not just focused on the dance. Kumakanta pa sila, kaya hindi na kailangan ng masyadong like level up pa na mas gawing pang komplikado yung formation, yung steps ng choreography. And props pala kay Sheena sa choreo. Tinignan ko yung guys, yung choreography, yung mga choreographer. Actually, hindi na pala si Sheena doon, yung na choreo. Nandun din yung coach nila, yung dalawa, si Coach Macho at si Coach Riden ng TPM, which is, I know their crew. Isa din yan sa mga ina-idolize ko ng mga grupo dito sa Pinas. Yung TPM guys, kung hindi nyo alam, try to search it na lang sa kahit saang social media platforms. Makita nyo naman yan. So, nanalo na sila guys internationally. They're all professional dancer. And hindi na ako magtataka bakit ganon kaganda pinag-isipan at ganon yung pag-arrange ng kanilang formation, pag-alternate at pag-travel, lahat kasi yung coaches nila is galing mismo sa isang ina-idolize ng grupo or isa sa mga nagre-represent sa Pinas when it comes to competitions. So, ano pa ba? I think that's it. Kasi, yung fits, napaka-solid ng fits, guys. Ang cute. Ang ganda din ng ng background. Yung palights na medyo, basta, ang ganda ng ng lighting nila. Napakaganda guys ng whole production, wala akong masabi. Ano pa ba? Siyempre, face card. Automatic na yun guys. Wala na yung question, lahat sila magaganda, yung fits ang ganda, bagay. Kumbaga walang tapon talaga. Aside from dun guys, yung iba kasi sa mga comment section na nakikita ko may mga sinasabi sila na SB19, BINI, ganon. Actually, before ko din guys nakilala ang BINI, mas nauna ko nakilala yung SB19. At hindi lang yun, hindi din na wala actually guys, wala akong binabayas na grupo. Gusto ko nga yung OPM is maangat internationally, at idol ko rin yung SB19. The matter of fact, kapag i-check yung channel ko guys, meron din akong mga content doon na nagre-react din ako sa SB19, and sila yung nauna kong nakita. Actually sila talaga yung sabi nga nila nag-pave way sa P-pop dito sa Pinas. Well, hindi ko naman may pagkakailan yan. They have all the talents, nakita nyo naman. At idol ko din sila. At wala akong actually proud ako guys about two powerhouse na P-pop ngayon sa Pinas, which is yung SB19 tsaka yung BINI, kasi nire-represent nila yung country sa labas, internationally, abroad. Kaya every success nila, every achievement nila, nagre-reflect niya sa mga Pinoy. Kumbaga, dinadala nila tayo doon sa success na tinatawag, tsaka sa mga achievements. Kaya na lang, like, peace, support OPM, Pinas pataas,
Ano pa? We have all of the talents here. Wala akong masabi. It's just tayo lang yung we need to cooperate, or we need to, I mean, support each and every OPM act dito sa Pinas, kasi sariling atin to guys eh, di ba? I mean, sino pa ba yung magtutulungan or magsusuportahan? So yun guys, salamat sa mga nakabot sa part na to, and salamat sa pag-watch ng aking breakdown and reaction video, and I hope may natutunan kayo, and then I hope na nag-enjoy din kayo. And sa mga bago guys, don't forget to click the subscribe button, and i-link nyo na rin yung bell para updated kayo sa lahat ng i-post natin dito sa channel. And salamat sa mga nakabot sa part na to guys. Peace out. Let's go, and see you on the next vlog. Bye. See you guys. Let's go.